7 reasons why discipleship is necessary. Nganong importante kayo ang discipleship sa church? Daghang beses na ginabalik-balik din gina-preach na. In fact, naka-series na ko sa discipleship about sa vision sa discipleship. Pero na mga reason nganong importante kayo ang discipleship sa church. Okay? Nganong importante kayo nga kitang tanan dapat ma-disciple. Okay, number 1 reason is to grow in relationship with God and others. Sa John 13:34, ingon sa diri no, by this all people will know that you are my disciples if you have loved one another. So, kung sa discipleship mahimot ang part as a disciple ni Christ, no? We will learn relationship with God. Nagkinahanglan kitag relasyon sa Ginoo mo na atong subject last meeting. Kay daghang mga tao nga nakaila sa Ginoo pero walay relationship sa Ginoo. So, I grew up as a Christian since pagka gamay pa nako hanto nagdako ko. Pero wagi ko ka-create o kanang intimate relationship sa Ginoo. Every Sunday di ko ginadala sa church. Gamay pa ko hantong nagdako ko sa church, no? Pero wa jud ko'y personal encounter. Pag abot na ko college, wala na. Balik na ko sa kalibutan. Naan ako sa bisyo. Naan ako sa kahilayan. Kung baga, 4th year high school pa lang, daghan na kagisudlan tungod sa imong mga barkada. Okay? So, musimba gyapon ko ana, pero wala. No? Kada simana diri, sinihan, hugaw nga sinihan, laing mga lugar. Pero gasimba gid gyapon ko. I do believe daghang mga inana po din no? Wa lang ta kay balo. Sa dihang nagpa-disciple ko sa church, hinay-hinay na ko nasabtan ang relationship sa Ginoo. Okay? So, muna nga I do believe nga daghang mga Christian nga wala pagyoy personal encounter kay Christ. Wala pagyoy ka-encounter o kanang mura ba og na Christian ka by culture, no? Ang akong Christianity sa una is by culture. More akong gidak-an, more akong palibot, more akong environment. Okay? Pero ang tinuod, wa jud ko'y personal relationship sa Ginoo. So, sa dihang na disciple ko, nakarelasyon ko sa Ginoo, then through sa akong new environment, bagong mga kumbaga spiritual friends, mag-share sila mga testimony, di siya kapasaylo siyang papa, di siya kapasaylo siyang mama, karon nanan sila. Ikaw pod, murabag na ang imuhang life na influence, then nag-start po ko makakaton, magpasaylo sa akong mga igaagaw nga akong kikalagutan. So, in other words, we will grow in relationship with God and others. So, without discipleship, lisod na siya buhaton. No? Kung walay discipleship, lisod mag-create og relationship. Okay? So, we are designed for a relationship. Relationship, rabaya, gyud ang highlights na to. Unya, sa kadaghang mga debatista, sa kadaghang mga debate sa YouTube, debate diya sa park, klase-klaseng teaching sa relationship, sa relihiyon, ang wala lang baya gyud no? Relationship. No, one time, gisaka ko kanang sa barista sa church, no, nya hawd kaayo, gipastoryan ako sa isa ka oras. Storya gid siya, wa ako nakigdebate niya, gi-state niya iyang belief. Paghuman nangutana lang ko dayon, kumusta imong relationship sa Ginoo? Are you praying? Naga-pray ba ka? Naghatag ba ka sa imong tithes, no? Naga-forgive ba ka? Ang sad ending kinaade siya bisyo. Muna ingon ko, without discipleship, you cannot create relationship. Okay? Ikaduha is ma-develop ka, no, sa maturity. Ang maturity is not how long you stay, how long is your Christian experience, is maturity is kanang gitawag na to character pag-encounter sa life. 1 Corinthians 14:20, ingon dito, brothers and sisters, stop thinking like children in regard to evil, be infants, but in your thinking, be adults. No? Mag-mature ta. Meaning sa maturity, ang maturity is ang hamtong makahandle og mga circumstances.
Ang hamtong mo adjust para sa bata, dili ang bata mo adjust para sa hamtong. Meaning nga you know how to handle sa imong life. Mag-mature ka, dili ka magpabilin nga kanang immature. Dali ka mangluod, dali ka masakitan, dali ka mo react, dali ka mo reklamo. Kasagarang complainer is a sign of immaturity. Kasagarang judger, kanang kusog kay mo judge, it's a sign of immaturity. Kasagarang critical, it's a sign of immaturity. Inconsistent, reactive, bitter, it's a sign of immaturity. Because when you are mature, you know how to stand. So di na nimo ma-experience ang spiritual maturity kung dili gyud ka mahimong disciples. Okay? So gi-require gyud ni Christ nga dili lang ta mahimong follower, kundi dili mahimo tang disciples. Ikatulo is practicing a committed lifestyle. Okay? Ingon si Paul sa 1 Corinthians 11:1, follow my example as I follow the example of Christ. Atong makita diri nga unsa ka committed si Paul. Unsa ka grabe ang iyang pag-commit sa Ginoo. Ang commitment is kanang lifestyle na siya. Muna for gikan sa among pagka-save, pag-abot diri, ang among commitment wa pagyapon na expire, no? Sila Pastor Arnel, Pastor Kenneth, ang uban po daghan diri, din na ko ma-mention ang tanan. Ang uban wala man siguro na mastor, no? Pero grabe ang ilang commitment sa pagpangalagad sa Ginoo. So, ang commitment nahimo na siyang lifestyle. So lifestyle na nato ni. Di na ta kinahanglan pa nga magpirma-pirma na mga kontrata. Ang uban kaniha, sorry lang kayo ha, sa ubang church, ang mga musician na allowance sa ubang church. Ilang mga musikero na allowance, ginatagaan sila, mga ministers nila na allowance. Well, mao po ilang style, pero diri sa tuwa, commitment ra gyud ang atoa diri, no? Gipang blessed na lang ta sa atong mga trabaho, mga negosyo diri because of commitment. Ang ikaupat is a transformed life, no? Romans 12:2, matransform ang atong life. Dili gyud matransform ang imong life kung wala ka sa discipleship, for sure, no? Matransform man siguro ka by mind, pero but by spirit, dili gyud pwede nga kung wala na involved ang imong ang Ginoo sa imong life, ma-change, ma-rearrange ang imong life. Ang pinaka-greatest achievement sa tao, number one, ang iyang life ma-save, ang ikaduha, ang iyang life ma-rearrange. So dapat ma-rearrange ang atong life. Kung bisyoso ka sa una, dapat karon di ka na bisyoso. It's because of the word transformation, pagkausab. So, a plain Sunday goer will not transform your life. It might be on the process, no? On the process. Sa mga Sunday goer, thank you Lord, no? Padayon mo sa pag-church. Pero bisan pag Sunday goer ka lang, you can make a few steps to be a disciples of Jesus Christ, no? So, daghantag mga Sunday goer diri, every time na conference, they get involved. Hinay-hinay lang, get involved. Okay? Bisan gug usher ka lang. Bisan gug ti kumusta ka lang. Gi-enlist na nimo himself into discipleship. Ikalima is access to wisdom. Ang wisdom, importante kayo. Ang knowledge, ang atong nahibaluan sa college. Ang knowledge, ang tanang gitudlo sa eskwelahan. Pero ang wisdom, gikan gina sa Ginoo. Proverbs 1:7, Proverbs 12:15. Nagingon dito, the way of a fool seems right to a man, okay? But the wise listen to the advice. Asa ka makakuwag mga godly advice? Only to the environment, to the crowd of godly people. Okay? So, importante kaayo nga natay access to wisdom. James 1:5, kung mangayo tag wisdom sa Ginoo, ihatag yun niya. Importante kayo nga naay wisdom ang Kristohanon. Okay? Kay lahi gyud ang wisdom sa knowledge. Ang wisdom will preserve your life, will protect your family, ang imong Christian life mahimong successful.
And number 6 is keeping accountable. Dapat naatay gitawag natog accountability. Ang accountability, kung ang usa ka disciple mahimong committed na sa gitawag accountability. Hebrews 3:12 to 14, encourage one another daily. But pasabot, ang uban nga nagkaluya, marabag magunahuna ka, ako rin makatabang siya, maka-assist ko, maka-guide ko sa iya, no? Isa ni siya sa kinahanglan nga component sa Christianity nga mahimo tang accountable, nga but pasabot, nagunahuna ka, nga nakay tulubagon, nakay kanang during sa accounting, nga part ka sa iyang life, kung unsay may tabo siya, appeal ka. Unsay success nimo, dapat successful sa uban. Kung naay mga nagkaluya, imo silang dasigon. Okay? So, ang accountable person is, nagunahuna ka nga, naay mga ministry, naay mga involvement, nga you are a part of it, na kay gitawag na tug accountability. And lastly, is endure until the end. Ang ato ang pagpangalagad sa Ginoo, sometimes, na-season sa dryness, which is part of it. Mabot gitag kauga. Ang uban sa to adrin, naugahan na, kinahanglan at tubigan. Ang uban sa to adrin, naasa kaluya. No? Naadiri, pero nagkaluya. Wala na nag-involve. So, muna nga, once nata diri sa church, part sa discipleship, sa atong subject last meeting, sa ilalom sa yuta, ang mga gamot na ginunitay, nagtinabangay. Okay? Naay mga tao nga nag-ampo sa imuha. So, the only way to survive sa atong Christianity is mahimo kang disciple. So, ang disciple is, mauna nga, kung naay 100 ang congregation, nya 5 lang ang disciple, then it's too weak. No? Kaya ang Ginoo, dili siya after sa numbers. Ang measurement sa church is not on numbers, but obedience and commitment na agad sa discipleship. Okay? So, Hebrews 12:28, ang pulong sa Ginoo nagaingon, we are receiving a kingdom that cannot be shaken. Nata sa usa ka buluhaton nga ang Ginoo is always involved. Naata sa usa ka kakalihukan nga Christ is always at work. So, through this, nagadevelop tag prayer life. Gahapon, natay corporate prayer. Daghan ang nag-join sa corporate prayer. Naatay mga couples outreach, na youth outreach. Kumbaga, ang only survival sa Kristohanon is with each other. We need each other. Dili pwede nga ikaw lang isa. Kanang term nila nga, no man is an island. No? Di ka mabuhi nga ikaw ra isa, nagkinahanglan jud kag kauban. Okay? We need each other. So that is why importante kaayo og necessary kaayo ang discipleship. Kung namo sa laing church, makabisita mo church nga wala ka practice og discipleship, for sure dili magdugay, maluya gyud ka. Okay? Kung magulat lang kag Domingo, for sure maluya gyud ka. Kung wala ta na-involve sa usa ka activity, na for sure, maluya gyud ka. It's because, remind ako balik, we are in a battle. Naata sa pagpakig-away. Every day, ang yawa, nagapangitag pamaagi sa tuwa. The other day, akong asawa, nagstorya sa kuha, na-observe na ko sa imo dad, murag, mag-pray ka, kulang na kay kag power. Uy, gi-recognize ko to. Ingon ko, dawaton ko na. Usbon ako kung prayer karon kay murag, nalipay ng yawa sa kuha. No? Kumbaga, walay vibrant. Isa dili na mao akong nakita sa imuha sa una. So, dapat kabalo po ta mo recognize, giamin ako to. Ngano kaha sa mga diversions, sa mga kabisi sa kalibutan, ako, oy kinahanglan, mag-altar call ko karon, muduol ko sa Ginoo, i-revive na ko akong commitment sa Ginoo. Muna nakagwapo sa discipleship. Kabalo ka kinsa imong kalaban, makig-away ta sa tinuod nga kaaway. Amen? No? Atong i-fight. Gwapo kaya nga among couples fellowship tong the other day kay naay pag-expose sa trabaho sa yawa. Ina-expose ang trabaho sa yawa. So muna church, i-challenge ta mo. Be a part kung unsang ginahimo sa church, no? You are in the right track.
tama ang lugar nga imong gisudlan. Dili ta ma-impress sa mga dagko kaayo nga congregation. Apan ma-impress ta dapat sa lihok sa Ginoo diri sa atong lugar. Amen. So kana lang palakpakan nato tong buhi nga Dios. Hallelujah, Lord God.